Kung gusto mo siyang maghabol sa'yo, gawin mo ang 5 bagay na ito. Habang mas hinahabol mo kasi ang tao, mas lalo siyang lumalayo. Kasi minsan, nasasanay sila na nandyan ka na lang, nandyan ka palagi kahit paano ka nila tratuhin. At kapag alam nilang hindi ka mawawala, doon sila nagiging kampante. Kaya makinig ka para malaman mo. Number 1, itigil mo na ang sobrang availability. Hindi sa lahat ng oras para sa kanya. Matuto kang mag-focus sa sarili mong buhay because people value what they can lose. Number 2, ayusin mo ang sarili mo. Mag-glow up, mindset, goals, peace. Dahil kapag nakita niyang masaya ka kahit wala siya, doon siya magtataka. Confidence is attractive. Number 3, huwag kang maghabol. Kapag hindi siya nag-e-effort, huwag mong punan. Hayaan mong siya naman ang makaramdam ng pagkawala mo. Sometimes, distance creates clarity. Number 4, itaas mo ang standards mo. Huwag tanggapin ang bare minimum. Kapag nakita niyang alam mo ang halaga mo, doon siya matatakot na mawala ka. Self-respect change everything. Number 5, i-follow mo ako para malaman mong hindi mo kailangang magmakaawa para piliin ka. Kapag alam mo ang value mo, sila mismo ang lalapit. At kapag nakita nilang kaya mong umalis, doon sila mag-uumpisang maghabol sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. 6 na paniniwala ng babae kapag sawi ang isang lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1, baka ako lang ang bubuhat sa relasyon. Maraming babae ang natatakot na sila lang ang laging sasalo sa gastusin at responsibilidad. Number 2, paano kung wala siyang plano sa buhay? Hindi pera ang unang tinitignan ng marami, kundi kung may direksyon at nagsisikap ba siya. Number 3, baka hindi niya kayang bumuo ng pamilya. Natural lang na isipin ang future, lalo na kung seryoso na ang isang relasyon. Number 4, hanggang pangako lang ba? Kung puro pangarap pero walang action, mahirap talagang makakuha ng isang tiwala. Number 5, handa ba siyang magsikap para sa kinabukasan? Maraming babae ang mas na-attract sa lalaking responsable at masipag kaysa sa lalaking may pera pero walang disiplina. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong hindi palaging broke o broken. Hindi palaging sawi ang pinakamalaking problema. Ang tunay na red flag ay ang lalaking walang direksyon, walang effort at walang planong baguhin ang sitwasyon niya. Tandaan mo yan. God bless. 6 na tips bago ka magsabi ng I love you. Makinig ka para malaman mo. Number 1, kilalanin mo muna siya ng mabuti. Huwag ka agad-agad ibibigay ang lahat. Bago mo itaya ang lahat, alam mo dapat na mananalo ka sa huli kahit talo ka sa ending. Number 2, huwag magpapadala sa bugso ng emosyon. Hindi porket nararamdaman mong mahal mo na siya o nahuhulog ka na agad sa kanya ay hahabulin mo na siya at ayaw mo na siyang mawala. Number 3, siguraduhin pareho kayo ng intensyon. Hindi pwedeng ikaw lang ang may mabuting intensyon. Hindi pwedeng seryoso ka tapos plano niyang paglaruan ka lang pala. Number 4, tignan kung consistent ang kilos niya. Huwag maniwala sa mga matatamis na salita. Maniwala ka sa kilos at sa mga ipinapakita niya, hindi puro salita lang. Number 5, sabihin lang ito kapag handa ka ng panindigan. Kapag alam mo na sa sarili mong siya na ang the one. Kapag alam mong siya na ang ibinigay ni Lord para sa'yo. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong ang I love you ay mas may halaga kapag sinasabayan sa gawa. Tandaan mo yan. God bless. 4 reasons kung bakit hindi madaling hulihin ang babae kapag
nagloloko. Makinig ka para malaman mo. Number 1, mas maingat silang magtago. Kapag may gustong itago ang isang tao, pwede niyang planuhin ang bawat galaw at iwasan ang mga bagay na madaling makapagdulot ng hinala. Number 2, hindi agad sila pinaghihinalaan dahil sa mga stereotype. May mga tao na mas mabilis magduda sa lalaki kaysa sa babae. Dahil dito, minsan mas natatagalan bago mapansin ang pagluloko kung mayroon man. Number 3, mas mahusay silang mag-manage ng boundaries at communication. May mga taong marunong maghiwalay ng iba't ibang bahagi ng buhay nila, kaya mas mahirap makita ang mga inconsistency. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong hindi ito ibig sabihin na lahat ng babae ay ganoon, at hindi rin ibig sabihin na mas madalas silang magloko. Ang katapatan o panloloko ay hindi nakabase sa kasarian. Nakabase ito sa karakter at sa mga desisyong ginagawa ng isang tao araw-araw. Tandaan mo yan. God bless.